may mga protesta ng mga tao. May mga paglilinaw na gagawain ang mga maglulutangan. Naku po, Diyos ko, may mga lulutang pa na ebidensya na magpapawalang sala sa magkapatid kung ano man ang inyong ibatong kaso. At pagkaingatan ang pagkakaroon ng isang matinding adhikain ng mga taong magkaisa-isa. Ayan po, magkakaroon po ng isang mensahe kung saan nakabaliktad na po ang lalaking ito. Ang lalaking pong ito, ang ibig sabihin po, ito ay simbolo ng kawalang hustisya. Ibig sabihin, makikita, kaya po siya nakadikit sa puno. Ang puno po ay ang pinakamatibay na batas kung ang hukom at ang mga tao. Ibig sabihin po nito, may hinihintay lang po si Juan de la Cruz. Pag sinabing Juan de la Cruz, nickname, ano lang po, using name lang yon, pero it pertains and it's saying na Juan de la Cruz, mga tao, tayo, yan. Ibig sabihin, nagre-represent lang ang pangalang Juan de la Cruz sa mga mamamayan ng masa ng tao. Magkakaroon ng isang maatikabong pagsasama-sama ng mga tao. Wala na itong, anong tawag dito? Wala na itong pinipili. Lahat ay lalabas at lahat ay makikialam. Malapit na po ito. Yung po ang sabi ng tarot. Makikialam, lumabas po kay Sir Ulo. May mga maglalabasan sa karsada ng mga tao, grupo ng mga tao. At mula doon po ay mag-uumpisa ang pagbagsak ng ating gobyerno. Kaya pag-ingatan po yung mga na ipinupukol na negatibo o kaso sa magkapatid. Kasi po, taong bayan na po ang napipikon sa nangyayari. Parang ang lumalabas na sinasabi ng mga taong, ito po yung sinasabi lang po ng mga taong bayan. Ako po yung tagabasa lang ng tarot. Interpreter lang po ako ng tarot. Nakita niyo po yan, mundo? Ito ay si Juan de la Cruz, represent people of the Philippines. Nakita niyo yung mundo? Tapos nakita niyo nakahawak ng mga tao? Ibig sabihin po, nawawalan na sila ng kredibilidad na ang ginagawa ng ating gobyerno ay para pa rin sa kay Juan de la Cruz, para pa rin sa atin. Parang napepersonal na po, kaya yung mundo nakaganon. Parang umiikot na lang ang kaso, ang lahat ng problema sa pamilya na gusto nilang ibagsak ang pamilyang Duterte. At iyon po ikinagagalit ng mga tao, kaya maghinay-hinay po kayo. Dahil ayon po sa tarot, magdiriwang ang Juan de la Cruz o ang masang Pilipino. May magaganap po na maatikabong paglabas ng mga tao sa karsada. Ito po ay malapit na. At ito po ay, kumbaga, susuportahan na talaga kahit ng militar. Pagbabalik loob po ng mga tao na nasa linya po ito, maaaring ito hindi lang tumarin, kundi ito ay mga kapulisan or ito ay mga kasundaluhan. Magbabalik loob po sila sa, nakabaliktad. Hindi po sa politiko, kung hindi sa mamamayang Pilipino. Ibig sabihin, makikisama na sila sa mamamayang Pilipino, hindi po sa politiko. At ito ay kahit hadlangan, ay hindi na po mahadlangan. Kahit sila na po ang magdidesisyon. Ayan, pag-aaklas at pagsasama-sama ng militar, maging pare, maging magkakaisa na po ang mga ito. Mawawala na po yung level of color. Hindi na darating ang time na wala nang papansin sa kaso na ibabato nyo po. At ang hahanapin na lang ng ibabato nyo doon sa kay Pulong at kay Sara Duterte. Yan po yung nakalagay dito. Ayan po.
Kung hindi, ang huhustisyahin na lang ng taong bayan ay matanggal at babalik ang isyu sa korupsyon. Naku, talagang ang mga tao po ay sa korupsyon talaga. Korupsyon na talaga ipalalabas nila. At may isang babae, hindi to ang vice president natin, ha? Kasi isang babae na pinipilit na talian, inang bayan po to. Hindi po ito pertain kay Sara Duterte o kay Mulong. Ito'y inang bayan na pinipilit na talian o siguro piringan upang wag makita ang katotohanan, braso na itinali upang hindi makagalaw. Subalit, may mga parating na unos sa ating bansa na yun ang magtritrigel sa inang bayan o sa mga taong nakatira sa bansang ito upang mag-aklas at hingiin ang pagbaba ng ating presidente. Yan po. Yan po ang linaw. Ang inang bayan po ay maiipit sa mga kung ano-anong kagipitan, ekonomiya, maiipit sa lahat ng, maaaring sa gera rin, maiipit sa pamamarang ekonomiya at sa pamamaraang tuluyang tumaas ang lahat at mawalan ng pag-asa ang Pilipino. At maisisingit pa doon ang nakikita na pagmamanipulate na hindi na tungkol sa gobyerno natin, kung hindi, kung paano pabagsakin ang isang pamilya. At doon, mapipikon na ang Pilipino at magsasama-sama. At maaaring hilingin ang pagbaba ng pinakamataas na namumuno sa kapuluan. Yan po. Yan hindi ako yan. Kita nyo, nasirang tower. Maaring mapaalis ang ating presidente sa taon ng 2026 kung hindi niya magagawa ng paraan ang mga problema. May mapatunayan lang siya, maaari pa rin naman siyang tumagal. Pero on the first quarter of the year, meron pa akong nararamdaman na paparating pa rin ang tinatawag nating people power. Sa gobyerno, medyo, ang tabayanan, hindi ko naman sinasabing sana wag mangyari. Meron po ako nararamdaman or gulo ng konti, pero sana hindi mangyari, maaring mga usapin na about kudita. And I hope hindi mangyari, no? Magkamalinawa ako kasi mas gusto ko na lang ang isang peaceful na pamamaraan ng ating ingay sa daan, yung people power pero sa katahimikang pamamaraan, sa peaceful way, no? May magalit sa akin, ang nangyari parang wala rin pong solusyon. Yung corruption is hindi po talaga nabago. Meron naman pong makukulong, pero yung inaasahan yung makulong ay hindi po talaga makulong. May malaki pong mangyari din na matindi. Mayroong isang kaguluhan na mahirap na po awatin ng kahit sino kasi desisyon na po ng taong bayan. So, may pagbabago, may pagpapalit na mangyayari. Prediction sa mangyayari, magulo talaga siya. As in, wag naman sana mangyari yung history repeat itself, no? Pero papunta siya doon. Flood control pa ba ang magiging problema? Meron pang o meron pang sasabog? Yeah, meron pa. Paglabas ni Saldico, kaya hindi talaga nila ilalabas yan. Kasi sobrang mas magulo ang mangyayari. Wow. So, antabayanan talaga natin kasi sa pinapakita sa akin, meron talagang energy ng babae na aangat. No? Hindi natin alam kung sino sa kanila. I cannot see the clear face of that woman, pero babae ang susunod na aangat. Ha?